At sa ating mga nagbabagang balita, ito pinakamabagsik na bansa, ang Iran, ay takot pala sa Israel, humingi ng tulong sa Saudi Arabia dahil sa bantang pag-atake ng Israel at alam nila kung gaano kalupit kapag mag-strike na ang Israel, precise, inaccurate, and devastation. Ang dating ay wasak na wasak talaga kung bubomba ang Israel dahil sa modernong gagamitan nito. Well, narito ang ulat, atin panoorin. Matapos umatras ng France sa pagsuporta sa Israel, Germany inihayag na tuloy-tuloy ang mga pagsupply nito ng mga kailangang armas ng Israel. Ito ang napagdesisyonan ng gobyerno ng Germany sa kasalukuyan. Ganitong mga bansa ang dapat na maging kaalyado ng Pilipinas, yung tipong walang iwanan sa oras ng kagipitan. Okay, yung isa naman kanina, yung si Macron sa France, ay umatras eh. Hindi na nagsuporta sa Israel. Bakit? Ang kasagutan ay meron palang siya doon, parang planta ng oil. Meron siyang oil refinery ang France sa Iran. Kaya ayaw niyang bombahin ang Iran. Yun ang pangunahing rason ng Prime Minister ng France na si Macron. At bansang Saudi Arabia ay nakiusap kay Biden na tulungan silang huhupa ang galit ng Israel dahil bubumbahin na ng Israel ang nuclear facilities at oil depot ng Iran. At ang Iran naman ay humingi ng tulong sa kanilang kalaban na Saudi Arabia. Kasi alam nila katapusan na talaga ng Iran kapag bumbahin niya ng Israel ay alam na natin na pulbos talaga. From building to rubbles, from rubbles to dust. Yan ang mayayari, talagang pulbos na pulbos. Dahil pinagandaan talaga ng Israel ang mga ganyang pangyayari. Na kapag sila ay atakihin, ang risk back nila ay times 10. Ganyan kalupit. Kaya huwag niyong sipain ang pugad ng putakti para hindi kayo kagatin. Iran. Yan, a lesson for you to learn. Okay, ito ang tagpo ni Biden at ang hari ng Saudi. Malalaki at malalakas na bansa sa Middle East humingi ng tulong sa Amerika. Gusto nilang kumbinsihin ng Amerikang Israel na huwag nitong itarget ang mga oil facilities ng Iran. Prime Minister Netanyahu sinabi na ito na ang oras, ito na ang tamang panahon para malaman ng Iran kung gaano kalakas ang puwersa ng Israel. At hindi lang ganyan, kasi ang Iran ay ang kalaban ng lahat ng nasyon diyan sa Middle East. Ang Iran kasi diyan ang black sheep, ang naghahari na sa tingin nila ay masama talaga. Kahit nga Egypt, kahit na Iraq, kahit na Saudi Arabia, lahat yan ay takot sa Iran eh. Dahil sa mga sinasabing maraming armas at mga nuklear na tinatago. Pero ito na yung pagkakataon ng Israel na wasakin ang lahat ng puwersa, pandigma ng Iran. At kapag nangyari yan, ay huhupa na at hindi lang huhupa, ay magiging balanse na ang puwersa ng Middle East. At wala nang maghahari na ganyan katulad ng Iran. At maganda na ang pamumuhay dyan. Okay, wala na silang kakatakutan. Kahit na ang Saudi Arabia ay hindi na rin matatakot na isang araw ay aatakihin sila ng Iran. Kaya itong saktong rason ngayon ni Netanyahu kasi binumba sila eh. So ito na ang rason na balikan nila at tuluyan ang wasakin lahat. Kasi ang Iran ang nagdadala ng buwisit diyan sa sa Middle East, ang daming proxy, ang daming mga mga galamay. Ang mga galamay niya ang unang makipagdigma bago siya. Kaya ngayon dahil tapos na ang galamay ng Iran na yan, tapos na ang Yemen, ang Hezbollah at ang Hamas, wala na, mga pilay na yun. Ngayon ang atakihin ng Israel ay ang nanay or itong tatay, nanay-tatay or ang pinaka-mothership which is Iran. Okay, so ayan. At ngayon nalaman natin na Germany talaga ang magandang kapartner sa giyera. Kasi hindi kaiwanan katulad ng Israel ay suportado pa rin ng armas ng Germany.
Okay, patuloy tayo sa balita. Iran mukhang ginagamit ang mga galamay dahil sa takot sa ganti na ilulunsa ng Israel laban sa kanila. Israel muling binoba ang Lebanon. Israel fighter jet pinabagsak ang isang drone na pumasok sa kanilang airspace gamit ang air-to-air missile. Chinese big boss ng mga pogo sa Pilipinas arestado. Naku, Amy Marcos ayaw sa mid-range missile system na inilagay ng Amerika sa Hilagang Luzon. Bakit kaya? Alamin. Ito ang rason kung bakit takot si Amy Marcos na doon ilalagay ang IDCA site na mayroong mga mid-range missiles sa Northern Luzon. Dahil alam niya kapag nagkagera ay tatamahan din ang Northern Luzon ng missiles galing sa China. Pero ito kasi walang magawa eh. Ito kasi ang pinaka-strategic na lugar dyan sa Northern Luzon. Ito yung northern tip of Luzon na malapit lang sa Taiwan. At dyan kasi ang talaga, umpisa ng gera, Taiwan. Bago ang WPS. Diyan nakakonsentrate ang China sa Taiwan. Kasi kapag nakuha nila yan ang pinaka-producer ng microchips ng silicon dito sa Asia ang Taiwan. Kaya kapag nakuha nila yan, primary na source ng silicon chips ng piyesa ng computer ay ang China na. Kapag nakuha nila ang Taiwan, alam naman natin na ang Taiwan talaga ang gumagawa ng electronics at pangalawa lang ang China. Kaya napakalaking revenue yan kapag nakuha ng China ang Taiwan. Sa kanila na yan, ang daming mga factory dyan. Ang daming malaki ang kita dyan kasi negosyong rehiyon yan eh. Pangalawa na ang Pilipinas dahil sa natural resources, natural gases na makuha dyan sa WPS. Kaya yan, napakatakaw talaga ng China. Sana bagsakan niya ng isang planeta na meteor na malaki. Para mapulbos yung dyan. Yung palasyo mismo ni Xi Jinping ang babagsakan ng kumita. Para matapos na yan. Ipapadala ng Diyos, di ba? Walang imposible kapag Diyos. Papadalan ka talaga ng meteor or comet na ibagsak sa'yo. Katulad sa Sodom and Gomorrah. Alright, at kung nagustuhan nyo ang ating video mga Good News, maraming salamat nga pala kay Good News Philippines sa kanyang video na binigyan natin ng reaksyon. Kudos! At hanggang sa muli ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa palaging update sa ating mga uploads. Paalam and God bless us all.